So, pagtuloy po natin ang ating pag-aaral sa gawain po ng Iglesia na pagpapatibay sa pananampalataya ng bawat Kristiyano. So, mahalaga na nababautisman yung mga tao, nalalaman nila yung Ebanghelyo at sila sumusunod kung sila nabautismohan, pero hindi yun ang katapusan. Kung tayo mabubuhay pa pagkatapos ating mabautismohan, pagkatapos natin nabautismohan, hindi yun ang katapusan. Kailangan tayong maging tapat hanggang sa kawakasan ng ating pananampalataya o hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So, kailangan tayong lumago sa ating pananampalataya. Bilang paalala po ng context ng ating pinag-aaralan, balik po tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Kung ang Biblia po niyo ay King James at sa kaya New King James, hindi katulad itong talatang babasahin natin. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay bitihin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, kailangan tayong lumago upang tayo maligtas. In other words, kung hindi tayo lalago sa ating pananampalataya, hindi na tayo maligtas. So, kailangan tayong lumago. At pero inaasahan po sa atin ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 5, sa katagalan po ng ating pagiging Kristiyano, ay para bagang inaasahan ng Diyos ang ating paglago at paging katuwang tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dito sa verse 12 hanggang verse 14. Sapagkat bagaman sa panahon ito ay dapat na kayong mga guro. So in other words, by necessary inference, yung sinulatan ng sumulat sa Hebreo, matagal na sila sa pananampalataya. Hindi sila baguhan. Sapagkat bagaman sa pamakit ng panahon ito ay dapat na kayong mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng ng Diyos. Kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Hindi naman sige natin kailangan pag-aralin ng unang simulain ng ng Diyos. Pero obviously, pagka matagal na tayo sa pananampalataya, alam na natin yun. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibasa sa isang sanggol. So yung larawan na ginamit ng sumulat sa Hebreo, katulad din ng larawan na ginamit ni Apostle Peter. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa hustong kulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pandama na makilala pagkakaiba ng mabuti at masama. Ganun po talaga yun. Pag tayo, meron tayong natutunan na isang bagay, hindi mo na malilimutan yun. Maaaring malilimutan mo na yung eksaktong pangungusap na nagturo sa inyo yan, pero yung aplikasyon, alam mo na yun. So kung tayo matagal sa pananampalataya at makarinig tayo ng aral na hindi tama, alam mo, mali yung aral na yun. Basta yung pandinig. Yun po yung nakita ko sa pag-aaral ng mga lingwahe. Pag natutunan mo yung lingwahe, pag nagsasalita na mali, parang hindi nagugustuhan ang tenga mo. Nasanay ka na kasi. So ito po ang ating context ng ating pinag-aaral. Ngayon, may mga avenues o kaparaanan na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. Isa sa mga bagay, tayo po ay magkaroon ng pagmamalasakit sa isa't isa. Kuminsan pagka nakikita natin sa ating practical na aplikasyon, dito tayo nagkukulang kuminsan. Meron tayong may kapatid na may sakit, minsan hindi natin pupuntahan o hindi natin tatawagan, hindi nararapat yun. Sapagkat ang isang paraan tayo lalago sa pananampalataya, itong paraan na ito, tayo magkaroon pagmamalasakit kaya sa isa't isa. Basahin po natin. Ang talata na ito po sa English, ano po? Babasahin natin sa wikang Pilipino. Technically, itong Biblia natin ay wikang Pilipino. Iba yung Tagalog kasi. Pagka pumunta kayo sa lugar ng Batangas, Laguna, yung Tagalog yun. May mga salita rin na wala sa wikang Pilipino, actually. Pero ang basis ng ating wika, sa wikang Tagalog. Dito po sa 1 and 4 muna. Kaya nga kung merong alamang kasiglahan kay Kristo, that is Agnes, if there is any consolation in Christ, kung merong alamang kaaliwan ng pag-ibig o pagmamahal, actually. Kaya ko yung salitang pagmamahal, hindi tama yun eh.
Wala naman tayong pag-ibig dito eh. Ang pag-ibig kasi sa pagitan ng langit at tayo. Yung ang relasyon in general na may pagmamalasakit, pagmamahal yan. Pero sa dito, Tagalog nilalagay nun eh. Pag-ibig. Kung meron ka namang pakikisama ng Espiritu, o fellowship with the Holy Spirit, in other words, kung tayo nakikisama sa anumang bagay na sinabi ng Espiritu Santo, kung meron ka namang pagkagiling at habag, sabi rito, ay lubusin ninyo aking tuwa sa pagkakaroon ng gainding pag-iisip, pagtaglay ng gainding pag-ibig o pagmamahal, na magkaisa ng diwa at may salamang pag-iisip. Ito po ay natural lang sa atin. Ang pinag-uusapan na isa larangan ng pananampalataya, na pare-pare meron tayong pare-pare kaisipan, isang kaisipan, meron tayong pare-pare pagmamahal, at tayo nagkakasundo. Dahil pare-pareho lang ating gusto mangyari. Gusto natin makarating sa langit. Katulad lang yan ng isang basketball team, ano? Kaya pare gusto niya pare-pare kayo manalo. So yung kaisipan niya, mag-isin, mananalo kayo. Bawat isa gagawin niya kanyang magagawa para manalo kayo. Ganon din ito sa ating pagiging kaarib ng iglesia. Huwag ninyo gawin ang anumang pagpapaliksaan o pagmamatas, kundi sa kababaan, ituring ng iba higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Tagad sa English. But in lowliness of mind, let esteem others better than himself. Ito po ang pagiging Kristiyano. Hindi naman tayo nakikipagpaligsahan sa isa't isa. Sabi, kung may magaling na maaral, maganda yun. Kailangan natin sa magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa tao yun. Dahil makakatulong sa atin. So, hindi natin ginagawa sa ganung paraan. Kundi sa kababahan ng pag-iisip. Ituring ng iba higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ito po ang maganda kasi kahit ay pinakamababa sa atin, meron pa rin siyang may tutulong. Kung siya, tayo po yung nakikinig ka sa isang mangaral na mas bata sa'yo, meron ka pa rin matututunan. Ganun talaga yan. Verse 4. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng iba. Iyon ay ito yung utos sa atin. Siyempre, meron tayong sariling kapakanan. Ang importante yun. Basically, yan ang wala mong obligasyon. Yung kapakanan mo, kapakanan ng pamilya mo. Pero hindi lang tayo natatapos doon. Kundi rin sa iba. So, tingnan po niyo, ito ay not but. Pagka ganyan ng pangusap, hindi naman ibig sabihin na hindi mahalagay mo ng pangusap. Mahalaga rin kayo pangalawahan niya. Pareho silang mahalaga. So, yun ang sinasabi sa atin. Meron tayong pag-iisip sa kapakanan kaya ng iba. So, ito ay magdudulot sa atin ng paraan, makikita natin mamaya, na meron tayong gagawin para sa iba upang sila na magguling sa pananampalataya. Minsan wala tayong pakialam sa isa't isa. Isa rin nakakaligtaan po natin na gusto nating ibigyan ng diin. Ang isang local church ay isang spiritual na sangbahayan o spiritual family. So, about sa atin ito pamilya. Katulad ng pamilya natin sa physical na kahulugan. So, yun ang sinasabi po sa atin. Tayo po ay magkaroon ng para bagang pagmamalasakit sa isa't isa. Ito'y magdudulot sa atin ng paglalago sa ating pananampalataya. Doon tayo sa verse 19. Tingnan nyo rito sa aplikasyon ng prinsipyo na yun. Ngunit umaasa ko sa Panginoong Hesus na subuhin ka agad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Si Pablo, siya nagsimula ng iglesia sa Filipos. Meron siyang matinding pagmamalasakit sa kanila. Kaya umalis siya doon eh. Gusto niya malaman kung ano kailang kalagayan. Sinugo niya si Timoteo, verse 20. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. So kaya si Timoteo na sinugo, dahil pareho sila ni Pablo ngayon. Pero sila pagmamalasakit sa kapakanan ng mga taga-Pilipos. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, ngunit ang mga bagay, hindi ang mga bagay ni Kristo. Ibig sabihin, kung pagsisikap lang natin ay sa ating sarili kanya,
Walang kabuluhan yun. Hindi yung kanya kay Kristo kanya. Ang kay Kristo, hindi lang natin sariling kapakanan, kundi kapakanan ng mga kapatid. So, yun po ang nakikita na. Kung meron tayo pagmamalasakit sa isa't isa, kung meron kapatid na nasa kalagayan na siya nagkakasala, kailangan natin siya puntahan. Hindi yan trabaho lang ng isang mangaral. Yun ay obligasyon nating lahat. Dahil pag pinabayaan natin yung kapatid na yun, na doon sa kalagayan na yun, pati tayo maapektuhan. Lalaki yung suliranin, baka magkakaroon pa ng epekto sa iba at pa-apekto ng buong kongregasyon. So, ngayon tayo pagmamahal kanya sa isa't isa. Tayo interesado sa kalagayan ng bawat isa kanya. Yun po isang bagay na magpapalago sa atin. Kasi kung wala kang pakialam, hindi po yan, hindi mahalaga. Tingnan ninyo. Kailangan natin pang-aralan ng isa't isa. Yun ang kamikaugnayan nyo sa una. Dahil hindi lang ang sarili nating espiritu na kalagayan ang mahalaga sa atin. Hindi lang ating sariling kapakanan, kundi rin kapakanan ng iba. Kailangan natin silang pang-aralan ngayon. Yun ang exhort. Tingnan po natin talata. Sabi po natin. Yan po sa English. Kaya tayo sumasamba. Hindi lang sumasamba rito kasama yung pagpupuri. Pero meron ding benefit sa atin. Kaya dito tayo sa loob ng kongregasyon tayo sama-samang sumasamba. Dahil kumisa, sa Hebrews chapter 3 verse 12, verse 14. Ito mga kapatid sa Jerusalem, ito yung mga Hebreo. Kaya ako po'y naniniwala dahil ang pangalan ng sulat ay Hebreo kanya. Hindi lahat ng mga Hudyo ay Hebreo. Yung po mga Hudyo na nagsipangalat kung sila ay naging alipin sa Babylon at di na sila nakabalik, sila yung mga Hudyo. Pero hindi sila Hebreo. Sila yung nagsasalita ng wika kung saan sila lumaki. So yung mga Hebreo, ito yung mga Hudyo na nasa Israel na kailang salita ay Hebreo kanya. So itong context mo ng sulat na ito ay sa mga Hudyo na nasa Israel, mga Hebreo kanya. Yun po makikita nating significance yung pangalan na yun. Dito sa verse 12, verse 13, sa Tagalog o Pilipino. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw kanya. Ito po ang salitang ito, but exhort one another daily. Yun po isang hyperbole. Hindi naman tayo araw-araw pupunta yung kapatid. Ang ibig sabihin palagi tayo magpayuhan kanya sa isa't isa. Ito po isang urgent na bagay dahil sa kasunod na pariralan, phrase, while it is called today. In other words, pag namatay na yung tao, wala lang pwede, hindi mo siya pwedeng pagpayuhan. Kung dumating ng Panginoon, wala lang panahon, hindi na natin magagawa yun kanya. Bakit kailangan natin magpayuhan sa isa't isa? Kaya kailangan natin ng bawat isa para tayo tumibay sa pananampalataya. Dahil may mga kapatid na nadadaya ng kasalanan kanya. Malungkot na katotohanan yan. Maraming mga kasalanan na ginagawa ng mga Kristiyano. Isa na ako nakita kong post, hindi ko lang nakita rin yun, na merong alak doon sa harapan ng mga isang kapatid. Ayaw kong umasga ng gano'n, pero bakit nandun yung alak na yun? So sila nadadaya, isipin nila, hindi ito kasalanan kanila, ay ginagawa nila. Kanina umaga, nakikita ko ng isang post ng isang kapatid, pinost pa sa Facebook Nagsya-celebrate sila ng Thanksgiving sa loob ng church building at nagsya-celebrate sila ng birthday sa loob ng church building. Ibig sabihin, sila yung nadadaya ng kasalanan. Ang ginagawa ng kasalanan, ang kasalanan kasi, kumbaga, para itong kung nakasalamin ka, parang tubig na pinalagay sa salamin mo. Katulad ko, pagka may salamin ka, tapos nalagyan ng tubig yung salamin mo, lalabo yung tingin mo. Yun ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Tuloy po natin. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon. Upang walang sino man sa inyo ang papagmatikasin ng pagiging mataya ng kasalanan.
Yun po ang proseso ng kasalanan. Simula, parang out of curiosity, ginawa mo. Tapos nagustuhan mo, tapos ginagawa mo na. Hanggang tumagas na yung puso mo, ay ibig sabihin nun, hindi mo na kinikilala na, wala ka nang pakilala kung nagkakasala ka o hindi. Ngayon yun ang ibig sabihin nun. Halimbawa, pagka isang dalaga, gano'n, na sumama sa siyang may asawa. Kasi mula may guilt yan. May asawa na ito. Pero pag nagsama na sila, araw-araw, nawawala na yung kaisipan na yun. Parang normal na lang sila magkasawa. Although hindi. Sila kakasal sa Diyos. Nandun yung kasalanan, pero hindi nila nakikita. Dahil tumigas na kanya kailang puso. Yung puso nito hindi tumitibok. Hindi naman titigas yun eh. Yung ating kaisipan, pag tumigas na yung pagkaunawa at kaisipan, hindi mo na kinikilala kanyang kasalanan. So, paano natin mapigilan? Sa pamagitan ng pagpapayuhan kaya sa isa't isa. Huwag tayong matakot kasi pag natakot tayo, ba't tayong tatakot? Darating, kasi baka mababasa tayo ng kapatid, so what? Kahit tatlo lang tayo, apat tayo rito, okay na, basta tayo ay tapat sa Diyos, di ba? Di man tayo tumihin. Maganda yung marami tayo. There's strength in numbers, kaya na. Pero, paano kung numbers hindi naman tapat? Paano yun? Maaaring kwenta yun, di ba? Dito po sa verse 14. Sapagkat tayo naging kabahagi ni Kristo kung ating inahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. So, nung tayo sumunod sa Ebanghelyo, yan ang simula ng ating pagkakatiwala sa Diyos. Pero hindi, hanggang sa katapusan kayo na. Kailangan tayo makarating sa katapusan. Dito sa Hebrews din, chapter 13. Ito mga figures na ginagamit sa Biblia, consistent sila eh. Yes, sa 13 kayo. Kaya ako naniniwala na ang sumulat po rito ay isang, verse 12 pala, verse 12, excuse me. Ay isang marunong sa kultura ng Grego kanya. Kaya tiyabang napapalimputan tayo ng ganyong kakapal na bilang ng mga saksi. No, Hebrews chapter 11, ito yung mga tao sa Old Testament na naging tapat sa Diyos kanya. Kaya ito yung nagpapatuloy. Kaya itong mga chapters sa Biblia, artificial yan. Hindi naman ginawa lang ng tao yan para siguro madaling maalala yung mga talata. Kaya tiyabang napapalimutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin at tumakbo tayo may pagkitiis, takbo nilagay sa harapan natin. Ang ating takbuhin ay hindi mabilis na maiksi, kundi isang mahaba kanyang pagtakbo. Kung kayo po ay observant sa athletics, pagka 100-meter dash or 200-meter dash, malalaking katawan yan. Kasi kailangan mo lang ng arangkada. Maiksi lang eh. Pag tinignan mo yung mga mahahabang takbuhin, ang nananalo taga-Africa, mga payat na mataas. Bakit? Kasi hindi mo kailangan mabigat eh. Kailangan mag-aangka. Dahil mahaba ang tatakbuhin mo. The more na kayo mabigat, hindi ka mananalo. So yun sinasabi rito ng sumulat dito sa Hebreo. Alisin natin yun. Yung pabigat. At ang pabigat, definitely kasalanan. Bakit tayo sumasamba? Bakit di natin kailangan kalimutan ng pagsamba? Ito po isang malungkot na realidad sa atin. Isa di natin binibigyan ng halaga yung pagsamba. Kasi binibigyan natin halaga yung mga bagay. Sa verse 24, verse 25. At sa ating isa alang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Sa pagmamahal actually. At sa mabuting gawa. Sa ating pag-aaral, isa rin na mabuting gawa, hindi yung mabuting gawa sa ating kaisipan. Yung mabuting gawa ay kalooban ng Diyos. Kaya pagkabubuting gawa, ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mabuting gawa, mabuti talaga yun dahil kalooban ng Diyos yun. Sa verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Pero mga kapatid ng minsan, hindi nakakasama. Pero andun pa rin sa kailang kaisipan ng pagsamba. Siya minsan na sila lahad lang ang lamang ng mga bagay, trabaho, etc.
Pero doon pa rin sa kailang puso ang pagsamba, hindi nila pinapabayaan, no? Rather, so sila magkakaroon sasama pa rin sila. Pero may mga iba na wala talaga silang, hindi na nagtitignan ng pagsamba. Yan yung siya ng forsaking. Pinabayaan na nila kanya ang pagsamba. Hindi nila titignan na mahalaga yung pagsamba. Hindi na sasamba yun. Kaya hindi lang naman nangyayari ngayon. Kahit nung unang panahon, ganyan. Ginaling na yung sumunod, as is the manner of song. Iyon ay pag-uugali ng iba. Dito sa ating Biblia, gaya ng ugali ng iba. Ugali. Pag-ugali, nasa iyo na yun. Ganyan, ugali. Yuma. Pero bakit kailangan tayo sumamba? Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyo nakikita, napapalapit ng araw. Kaya mahalaga na ito unawain natin, sinulat sa mga Hebreo na taga-Israel. Dahil papalapit na araw na yun, hindi judgment day yan. Hindi man natin alam kung ilan ang judgment day. So, paano natin malalaman na papalapit ng araw na yun? Ito yung destruction of Jerusalem. Ito yung ilang kasing naisulat ang akalat ng Hebreo bago 70 AD. So, malapit na sila doon. At kung babalik tayo sa Matthew 24, karaman-duman talaga ang inuhula ng ating Panginoon tungkol sa bagay na yun. Ay sa Isaiah ni Josephus, karaman-duman talaga. Dahil wala na sila makain, minsan kinakain nila anak ng may anak. Kaya may pang account na isusubong mo lang, kukunin mo sa kamay mo dahil wala na sila makain kanya. So yung mga ganong klaseng pagkakataon, may nangangailangan na matibay ng pananampalataya. Hindi maayon. So ito makikita natin, tingnan nyo, palagi niya mababasa, isa't isa kanya eh. Isa't isa, kanya palagi gano'n. Eh, dahil tayo magkakasama, malungkot naman na may maiwan sa atin at hindi tayo makatisalan. So ang ating avenue na katulad ng ating pagsamba, ito para tayo tumibay sa ating hindi lang pure theoretical kasi ito yung problema natin. Misa alam mo, meron tayong mali. Pag nandito ka sa pagsamba, nararamdaman mo yung mali mo. Siyempre, may nangangaral eh. Pag uwi sa bahay, gagawin pa rin yun. Hindi na problema to. Kaya tayo pinag-aaralan natin para tayo nagkaroon ng pagbabago at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Importante yun, mga kapatid. Ngayon, dito pa ang problema, wala tayong elders. Pag merong elders, mas maging efficient ang paggalaw ng gawain. Kasi pag walang elders, babagsakin sa mga karat. Whether lagi ito na, babagsak sa mga karat niya. Eh, isang tao lang yun. Pero meron tayong elders, 2, 3. Sama pa yung mga 4 na yan. Di ba? Pero yung elders, iba yun. Iba yung kailang gawain. Iba yung gawain ng mga karat. Tulad na salitang mga karat, nag-aaral yan, tuturo yun. Pero wala siyang oversight. So, katulad lang mo, katumbas mo lang siya kaharib eh. Hindi siya mas mataas sa iyo. The elder, sila yung mas mataas sa atin sa katotohanan na sila nagmamalasakit sa ating kalo. Sila lang may obligasyon na tumingin sa atin. Kung ano ang ginagawa natin ay tama o hindi. Ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang elders. Tingnan po natin. Sa Acts chapter 28, 31. Na si Pablo ay paalis na, papuntang Jerusalem. Sino tinawag niya? Di ba yung tinawag yung mga karal sa Efeso? Ang tinawag niya yung elders sa Ephesus. Dahil silang may pangasiwa sa gawain ko sa Efeso. Actually, kausap sa verse 28, kung lulundag tayo, sa verse 17, pinatawag niya ang mga elders sa Ephesus o sa Efeso para makausap niya. Tignan po natin ito. This is 20 verse 17. Ito. Mula sa Mileto, yun ang kasalunguyan niyang lugar, ay nagsugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Hindi lang ito matanda sa edad, hindi yun. Kundi matandang inilagay sa bawat iglesia sa gawain ng pangasiwa. Dito tignan nyo. Therefore, take it to yourselves, my elders, and to all the flock. Ang isang figure na ginagamit sa Biblia tungkol sa iglesia ay kawan. Ito yung naglalarawan kung ano yung nandun sa kawan na yun. Ito yung mga tupa. Ang larawan ng tupa kasi, maamo.
masunurin. Hindi kabaligtaran sa kambing. Kambing magulo, wala sinusundan yun. Pagka ang kambing, nakalanda ka, wala, sisirain niya lahat ng mga makakain niya. Hindi tupa. Ang tupa, tahimik lang yan. Sumusunod doon sa pastol. In other words, di siya gagalaw sa kanya sariling paraan. Susunod siya sa pastol, kanya. Kung saan dadadan, di sila pupunta. Kaya ibig sabihin, ang description sa atin ay isang kawan at tayo mga tupa kanya. Hindi tayo gumagawa sa ating sariling kaisupan. Tayo sumusunod sa ating pastor kanya eh. Among which the Holy Spirit has made you overseers, siya may mga qualifications yan na sinabi ng Espiritu Santo. To shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Yung salitang pastor, o pastol, hindi yung salitang yun. Shepherd, pareho lang yun. Yung salitang shepherd, pwedeng verb, pwedeng noun. Pag shepherd, pastol. Nag-iingat siya sa kawan kanya. So, yung Church of God, yan ang binili ng kanyang sariling dugo. Particularly, siyempre, yung iglesia dun sa iglesia. Ito rin po salin sa Tagalog. Maganda eh. Siguro yung mga hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, ayaw nalang gamitin ito. Basahin natin. Ito po ang makikita natin. Those American Standard Version, Church of the Lord, ganyan. Pero dito sa Church of God, ganyan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawam sa kailangan nilagay kayo ng Espiritu Santo na tagapangasya pagpakalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos, ganyan. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung sariling salitang His, yung po yung possessive, tumutukoy sa Diyos. Sino ba ang namatay sa cross? Hindi naman ang Ama. Hindi na Espiritu, kundi ang ating Panginoon. So, ito nagpapakita ang Panginoon ng Diyos. Hindi ba? So, ayaw nalang gamitin yan. Hindi nalang gagamitin. Bakit? Ang katulad na naranasan natin sa kongregasyon natin, ang pagiging problema, hindi galing sa labas. May galing sa labas eh. Pero hindi galing sa loob. So, both ways, Sister Ras, nag-ooperate. Yung galing sa labas, normal na yan, alam po natin yun. Ang gusto nila, sirain ng iglesia. Yung nagtuturo ng maligaran, di ba? Sabi nito, for I know this, that after my departure, savage wolves, yan ang kalaban ng mga tupa. At ang tupa, sa kailang sariling paraan, matatalo sila sa mga lobo. Malalaki lobo eh. Nakita kayo ng aso, halimbawa, yung mga malalaking aso, mas malaki pa yung wolf dog. Kaya yung aso walang pag-asa sa lobo. Mas malaki sila. Also from yourselves. Kung kausap rito ni Apostle Paul ay mga elders. So mula doon sa mga elders kanya, men will rise up speaking perverse things, yung maling aral, to draw away the disciples after themselves. So ito yung warning ni Apostle Paul. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Nasiling natin ng Efeso, ito po ang sentro ng pagsamba kay Diana. So ito yung lugar ng mga pag-ano kanya. So yung outside influence ay napakalakas. Kung ito titignan natin ito at makikita natin na naging epekto niya, yan ang Roman Catholic Church. Nagsimula yan sa pagbabago ng pamahalaan. Mula sa congregational, naging centralized. So, kung nangyari sa kasaysayan, yung mga pangunahing mga syudad, Antioch, tapos yung Alexandria, tapos Constantinople at saka Rome, meron silang obispo. Ibig sabihin, mula doon sa mga elders, nagkaroon ng isang parang pangunahing elders. Tinawag nilang bishop. At yung pangunahing bishop, sa bawat pangunahing na syudad, sila yung naging mas mataas. At ang naging pinakamataas, eventually, yung sa Rome. Kaya na naging Pope. Kanya. Yan yung makikita natin dito sa warning ni Apostle Paul. From among yourselves. Kanya. So, kung meron tayong elders, mas meron mag-iingat kaya sa ating mga kaluluwa. Kaya kung wala. Yan ang trabaho ng mga elders. Sa Hebrews 37 at verse 17. Sabi po rito, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you. Patay na yan. Kaya,
So yung elders na patay na kayo. Whose faith follows considering the outcome of their conduct. Patay na sila eh. Nakita niyo pa umuwi nila. Ito naman yung mga buhay. Sa verse 17. Obey those who rule over you. Sabi nito. And be submissive. So kung meron tayong elders, susunod tayo sa kanila. Kahit yung makaraw, susunod siya. Bakit? For they watch out for your souls. As those who must give account. So meron silang obligasyon eh. So sila sasagot. Let them do so with joy and not with grief, for that will be unprofitable for you. So sana, matuloy po yung pagkakaroon natin ng elders, madali yan. Mas makakatulong sa gawain ng iglesia eventually, kung meron tayong elders. Nakakatakot lang kasi kung wala yung mga elders, baka natatakot sila doon sa responsibility at obligation na nakaatang doon sa gawain na yun. Tatandaan po natin, yun ay kalooban ng Diyos. Kung pupunta tayo doon, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo makababaya kung ating meron tayong masusing pagnanasa na gawin natin kung ano yung dapat bilang elders. So, ipanalangin po natin sapagkat ito isang avenue na magpapatibay sa bawat isa. Kasi kung elders, sila rin mag-iisip kung ano dapat ituro. Kung ano kinakailangan gawin para kung ano gagawin siya sa kapatid na nagkakamali. Yan ang trabaho nila. Meron silang authority in that regard. Ang autoridad lang na mangaral. Ganun lang ito siya. Magturo. Pero hindi yung katulad ng authority ng mga elders o pastors or overseers. So ito po ang ating katapusan ng ating pag-aaral po sa mga po ito.